lumulubo ang ating utang. So ang ating pangutang, 18.5 trillion, napakaraming zero. Ang hirap bilangin. At yung pong utang ng bawat Pilipino ay umaabot na sa 160,000 bawat isa. Ang malaking problema po sa utang, ang utang ng gobyerno, socialized. Ang ibig sabihin, ang pangutang ay utang in the name of the people, in the name of the government. So, utang sa World Bank, utang sa IMF, sa ADB, utang sa mga pribado, global at saka local, national. Yung pong treasury bills natin, linggo-linggo naglalabas yung gobyerno, anong utang ng 25 to 30 billion. Sabi mo, wow, sarap naman. Wow. Pero social po yun. Ang magbabayad ay Pilipino. Interest natin. Yung interest na pinabayaran, mga 800 billion na yata a year, punta sa niro-roll over yung amortization. So, halos I think almost 1 trillion na yata yung interest. So, nagipaglaban sa gastusin sa edukasyon under the Constitution, the highest priority should be on education. At any rate, lumulubong utang. So, akala natin, nung panahon ni Duterte kasi, 2019, ang debt to GDP ratio is 39%, mababa. Yun ang utang. Medyo ka negosyo kasi ang babayaran mo debt to GDP ratio ay mga kuha na lang 20%, okay yan. So 39, medyo pwede pa. Umaganto na 60% nung panahon ni Digo dahil sa COVID. Ang sabi ni Bongbong, bababayan to less than 60. Pero ngayon po 63%. Ibig sabihin, grabe ang pangungutang. Kaya siya ngayon ang biggest borrower ng kasi nung panahon ni Pinoy, ang iniwan niya 6 trillion na utang. Panahon ni Duterte, dinoble niya. Pero ngayon 18.5 trillion. So, now, this is ngayon socialized. Pero ang paggamit ng utang, privatized. Bakit privatize? Yun po yung karamihan doon na pupunta doon sa tinatawag na ang program. Karamihan doon ay ginagamit para ilusad ang mga proyekto na para na ang bawa yung mga highway, mga kung ano-ano. Pero na nakikinabang mga malalaking populasyon. So in other words, sa medyo unequal, unjust, unfair. Integrated Rural Development Foundation, empowering rural communities since 1989. Para sa lupa, para sa pagkain, para sa mamamayan.